Good day sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Good evening saan man sulok ng ating mundo. So ngayon, ang pupuntuhan ko ngayon ay mag-analyze tayo sa laro ng politika. Bakit laro ng politika? May problema kasi tayo. May problema tayo sa West Philippine Sea at may problema tayo sa Senado, yung hearing ng kung saan involved ang ating Pangulo. So hindi natin alam ang laro ng politika. Ano yung politika? Laro ng ating Pangulo at laro ni Duterte. Kasi si Duterte lang naman ang masugid na umaagaw, o hindi naman sa umaagaw, masugid niyang bumabati ko sa administration. So hindi natin alam ang laro nilang dalawa. Okay. Dito kay Pangulong Marcos, hindi natin alam ang laro niya at saka magiging decision bandang huli. Dahil ang ating Pangulo laging pupunta sa ibang bansa, lalo na sa United States. Base sa mga source na nakuha natin, ay nakipag-alyansa ang ating presidente sa ating dati ng kalyado, ang United States. Pero bakit nag-iikot ang ating Pangulo? Dahil nga doon sa kanyang trillion of pesos o dollars na gusto niyang makuha para ibigay sa taong bayan. Ang problema nga lang, now hold. So yun yung pinaka-problema ngayon. So hindi natin alam ang bargaining ng dalawang Pangulo. So yun ang question mark doon. Kung ano yun na pagkasunduan nila. Pero base sa mga research ko, na may isang journalist na in-interview si President Biden, na ang EFP, ang tube stop, ay magiging deputy siya ng dito sa in regards to West Philippine Sea o sa China area. So, deputy lang si tube stop ng EFP. Pero, hindi siya mag-a-action. But, ang tropa ay gagamitin ng United States kung sakali mangyari. Pero, sabi nga rin doon sa interview na hindi pwedeng gumamit ng nuclear weapons. Kasi pag nuclear, ibig sabihin, mga usok-usok lang yan. Ano pa man ipalabas nila, nuclear nga eh. So, yun ang napag-usapan ng isang journalist at saka ng Pangulo ng United States. Dito naman kay Pangulong Marcos, hindi natin alam ang ilalim ng usapan nila ng ating Pangulo. Hindi natin alam na baka isubo tayo sa West Philippine Sea. So, puro haka-haka natin yun, So, meron naman sa isang side kay Pangulong Duterte na kaya daw ginugulo ng China kasi may agreement na napagkasunduan ang previous administration at saka ng China. Kaya nga nakapasok na nga eh. Mayroong nga communication center sa loob ng Aguinaldo. Hindi ko lang alam, hindi ako updated kung inalis na ba yun o nandoon pa rin. So, ibig sabihin, ang China ngayon, surrounded na tayo. Hindi natin alam kung nandito na rin yung mga armas nila. So, kung nandito yung mga armas nila, sino ang katapat nila? Hindi ang armed forces. Dapat guerrilla ang katapat nila. Kasi ang armed forces natin makapokus din sa West Philippine Sea. Kasi ilan lang naman yung armed forces natin, sa kanila milyon eh. So dito tayo mag-aabang sa mga nakapasok na. Yun ang trabaho ng guerrilla. So yun yung mga haka-haka pinag-iisipan ng isang military na tapos na sa military, na kahit papaano marami rin tayong natutuhan sa loob ng armed forces. So, anong may tutulong natin sa armed forces? So, bilang isang retired
nasa atin na yung pagkocontrol, pag-organize, command and control, mobilization, organization, training. So yun ang magiging papel ng mga retired. Kasi yun lang ang kakayahan. So ang gagawin natin diyan, yung mga able body, ini volunteer. Hindi pinag-uusapan yan kung ano ka pa man. Volunteer na maging guerrilla ka. Hindi naman po pwede, lahat ng kapgo. Mabuti kung lahat ng kapgo ay mag-undergo yan. Hindi. Sabihin natin, ng kapgo natin nasa 40,000. Siguro baka 20 lang magpakita. O wala pa. Sa reservice, ganun rin. Magsitaguan yan sila. So, sino yung available within the area, yung i-organize natin in case any volunteer. Ano? Kasi yung CAPGO and the service, that is the control of the AFP. Ano? So, pag sinabi ng batas na all CAPGO should report to the mobilization center to include their service, so magre-report sila sa AFP. So, yung nagtago, yun ang harangan natin. Yun ang huli natin. Yun yung idodoktrina natin na kahit magtago ka, ay talagang mapapalabang ka rin. Paano kung able body ka, nadaanan ka ng Chinese? Sa palagay mo kaya, bubuhayin ka? Hindi. Papatayin ka rin. Unless wala ka ng gamit talaga. Pabayaan ka lang ng Chinese. Okay. So, balik tayo muna sa pangyayari. Hindi pa alam natin ang problema. Kasi nga, mayroong tayong West Philippine Sea. Pag nag-escalate yun sa West Philippine Sea, delikado na. So, mag-order na talaga ang Pangulo. Okay, balik tayo doon sa hearing. Sa hearing, alam naman natin na mayroon tayong analysis na ang mga Duterte, before 30, kikilo sila. So, anumang pagkilos nila, before 30 yan. Hindi natin alam kung anong araw yan. Ano? So, basta before 30 yan, hindi nila yan papalampasin. Hindi nila yung papalampasin. Kung 30, eksakto, that is 2 years, palampasin nila ng bago mag-aksyon ang presidente after 2 years, 2 days. Para 2 years and 2 days. So, ibig sabihin, pasok na siya. Doon sa tinatawag na 10 years, another 6 years to candidate as president. Okay. So, balik tayo. Doon sa Senate hearing, at talaga nabugbog sarado si Senador Bato, nabugbog sarado sa kanyang senior, kay Captain Dado, yung Baron 83, bugbog sarado, pati si Director Lasso. Ano? Nabugbog yung dalawa na yun. Kung alam niya lang daw ng ganon, binugbog niya talaga yan. Kasi magan yan talaga si Captain Enrique Clemente. Maganyan. Kasi mayroon akong classmate rin. Si Captain Dado is 83. Magan, Baron. Clemente, ano pangalan? Clemente, Enrique Clemente. Tama. Ang pangalan niya, Clemente Enrique. Enrique ang apelido niya. Mayroon naman akong body sa advance. Class 93 rin. 3 pa rin. Dati 83 tapos 93. Mayroon na akong barkada na 93. Ang pangalan niya naman, warrior rin ito eh. Yung mga 94 sa kanya, ilag sa kanya eh, nung mag-classmate kami sa advance. Ano? Ang pangalan naman itong body ko, si Captain Enrique Clemente. Nagbaliktad ang kanilang pangalan, Captain Enrique Clemente, class 93. Warrior ito, siga ito. Iniilaga ng 94 ito nung na-obserbahan ko nung kami mag-classmate ng 92, 93, 94. May 91 pa rin. Ano? So, tatlong class, 91, 92, 93, 94. Apat pala na class ang nakasabayan ko sa advance. So, may kapangalan. The same rin eh, yung kanilang estilo, talagang palaban rin. So, balik tayo kay Captain Enrique. Ano? So, nag-usap kami tungkol sa ating bansa.
Ano ba ang maitutulong natin sakaling mag-escalate sa West Philippine Sea? Before kami naghiwalay noong April 9, sa Libing ng Bayani, ilan lang namin umaten. So, nagkaroon lang kami ng pag-uusap. Ano ba ang gagawin namin? To form guerrilla units for unconventional warfare. Kasi dito natalo ang US sa Vietnam, yung guerrilla tactics. So, yun ang gagamitin rin natin sa China. Kasi yun rin lang talaga naman ang kakayahan natin, wala ng iba. Para hindi tayo naman masakop ng China. So, ganon. Ang problema lang sa Senate hearing, kung magkainitan at pabugbog sarado si Director Francia, at saka si Director Lasso. Ako, pag sinabing buksan ang sobre, buksan ang picture, nako, naloko na. Paano kung na-confirm na ang ating Pangulo? So, yung opposition ngayon, iko nila yun, iko-controversial nila yun, EDSA naman. Parang katulad yan nangyari sa EDSA 2, kay ERAP, na pinotektahan na hindi buksan ng sobre, kaya tumakbo na lang sila kalsada, nagkatotoo. Napali si ERAP, yung pala, wala naman yung sobre. So, ganun talaga. So, ngayon, ang problema ngayon, may problema sa West Philippine Sea. Paano kung si Pangulong Marcos, ang taong bayan, hindi nila naintindihan ang problemang bansa sa West Philippine Sea. Ang nasa isip lang nila ay bangag, pulburonik ang ating Pangulo. So, yun lang nasa isip nila. Di mapapalitan ang Pangulo natin ngayon. Pag napalitan ang Pangulo natin at makukulong pa, pag napalitan siya at makukulong, at siya pa rin ang Pangulo, ano kayang gagawin niya? Ano kayang decision niya? Kayo na ang sasagot doon by analyze. Binigay ko sa inyo ang pag-analyze niyan doon sa West Philippine Sea. Kung sakali magkatotoo yung lilitaw talaga ang picture nila ni Maricel Soriano at magiging ma-confirm at nagalit ang taong bayan, sa palagay mo kaya ano ang decision ng taong bayan? Kasi ang taong bayan sumasakay lang sa politika. Hindi nila alam ang mangyayari sa West Philippine Sea. So, iiwan ko yung analysis niyan sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. Kumbaga, parang suicide Ang problema lang, pag suicide, kawawa ang Pilipino. So, yun ang pag-aaralan natin. Kaya nga, bago mangyari yun, kahit pa paano, nakakausap na natin ang mga kasama natin. We are ready. Ready to organize. We are ready to support the AFP. Ganon ang pag-usapan. Hindi yung nagkanyo na, ng missile na, saka tayo nag-uusap-usap. Hindi na tayo magkausap-usap kasi baka mawala pang signal. Di ba? Wala na signal. So, tapos tayo. So, at least kung mawala man ang signal natin at nakapag-communicate na tayo each other, alam na natin ang gagawin. Kasi communicated na tayo from Luzon, Visayas, Mindanao. Yun ang point natin dito. Yun ang point natin dito. So, iniwan ko sa inyo kung sakaling mapare siya sa EDSA 2, yun nangyari sa impeachment. Ano kaya ang magiging decision ng ating Pangulo? Sabi ko nga, ang kanyang ama tumakas, bring ito Paway, pagkarinig ng US, Hawaii. So doon siya dinala sa Hawaii. So by air. Ito na naman si ERAP by water. Tuman siya sa Ilog Pasig. Ito naman si Pangulong Marcos. Sakali lang. Pinag-uusapan lang natin ito. Ano ba ang mga course of action natin? Kayo mga Pilipino, kayo mga observer, kayo mga meron, kayo mga viewers, pwede bang mabigyan nyo ko ng idea
kung sakaling magkatotoo yung investigasyon at napatunayang involved ang Pangulong Marcos, ano kaya ang magiging desisyon ng ating Pangulong Marcos? Siyempre, ang mga taong bayan nasa kalsada na. May problema sa West Philippine Sea. Ano kaya ang decision? So, iniiwan ko sa inyo yan. Please give me ideas para mabasa ko rin kung gaano ang level ng kapwa nating Pilipino na iniisip natin kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Kung sakaling mangyari. Kasi dalawang hinaharap ng ating problema sa ating bansa eh. Yung political crisis at saka West Philippine Sea crisis. Mag-escalate doon, tapos na. Pero yon, wala akong binigay na analysis sa decision ng Pangulo. Pero mayroon akong alam. Kaya lang, i-remain ko yan. Ibibigay ko sa taong bayan ang kanilang mga opinion. Para mayroon rin kayo involvement sa ating bansa. Hindi na lang puro kayo na lang, ano ba yung mga comment ninyo na Boronic, palitan, si Marcos, resign, Marcos, ang dami mga gano'n. Hindi. Ang gusto kong marinig, yung analytical ninyo sa sitwasyon sa ating problema, sa political crisis at saka sa West Philippine Sea. Paano kung mag-escalate? Yun ang bigyan natin ng punto. Yun ang gusto kong marinig sa inyong mga comment. Huwag na yung Boronic, palitan na, resign na. Huwag na yun, paulit-ulit yun eh. Ay, pumunta nga kami sa libingin ng bayani para hindi na pabalikin si Pangulong Marcos sa pagpumunta sa United States. Hindi naman kayo nagkaisa. Maraming panawagan. Pati nga si Marlica na nawagan rin. Wala naman silang pinadala. Adi, ayun. Nagpalamig na lang kami sa market. Pinag-usapan ko another kwento. Ang purpose lang natin dito ay pagkakaisa. Kung saan ang nakakaraming Pilipino, doon ako. Kung saan ang mali, kalaban ko. Kung saan ang tama, nandoon ako. Ganun lang. Ha? Ganun lang tayo. Hindi yung magpapakamatay tayo para sa politician. Hindi. Ang politician may sarili silang agenda. Hindi kinakailangan na magpakamatay tayo sa politician. Magpakamatay tayo para sa bayan natin. Yun ang tunay na Pilipino. Hindi yung magpakamatay tayo dahil sa leader ng politika. Hindi. Magpakamatay tayo para sa ating bayan. Yun ang hiling ko. Ano? Yun ang hiling ko. Hindi magpakamatay tayo. Kahit nakikita nyo na mali, wala pa rin. Pinagtatanggol nyo pa rin. Okay lang yung pinagtatanggol nyo. Pero yung mali, anong masabi nyo sa mali? Dapat yun ang i-up nyo kung hindi tama yung sinasabi nyo, ganito kasi yan. Oh. Di, mas maganda, di ba? Nadipinsa nyo ang ating Pangulo. Ganun lang, hindi makipag-away ka sa mga nagbibigay opinion. Opinion nga eh. Huwag ka makipag-away. Nagbibigay ng opinion, makipag-away tayo. Hindi, mali. Walang mapupulot ka dyan kung hindi. Stress lang yan. Ma-stress lang ako pag sambayan ng Pilipino. Ganun lang. Ano? Yung iba kasi, nagpipersonal, hindi nila sila gumawa ng sarili nila. At para paniwalaan sila. Pagka maraming, nag-post ka doon sa FB mo, sa wall mo. At pag maraming like, ibig sabihin, may naniniwala sa'yo. Pero kung walang nagla-like, ibig sabihin, walang naniniwala sa'yo. Ganun lang kasimple. Yun ang katotohanan. O kaya mag-vlog ka. Pag maraming nanood, ibig sabihin, may nanonood sa'yo. Maraming naniniwala sa'yo, pero walang nanonood, walang naniniwala sa inyo. Ganun lang. Huwag tayong maging personal. Ha? Huwag tayong personal. Magkakaibigan, magkakabarkada. Dahil sa politika, nag-aaway. Ano yun? Dapat, ang pagtalunan natin, ang ating bayan, paano natin matulungan ang ating bayan. Maraming salamat. Bigay niyo ako opinion. Kung sakaling magkatotoo ang sobre, ano ang magiging last decision ng ating Pangulo. Salamat.